Yan. Meron pong tatlong uri ng pagbibigay. Ay ang unang uri ng pagbibigay ay tinatawag na giving out of duty. Ano po ito? Ito po ay nagbibigay ka kasi kailangan. Kailangan mong gawin na magbigay ka. For example, ay nagbibigay po tayo ng tax sa ating gobyerno. Ayan. At kinakailangan nating magbigay ng tax, magbayad, kasi nire-required po ito ng ating batas. Kapag hindi po tayo sumunod, ay maaari tayong magbayad ng penalty o kaya makasuhan tayo. So, pagka bumibili tayo, di ba, andun na kagad yung tax kasama na doon. At sa company naman, ay depende sa sahod. May tama ba yun? Range sa sahod. At automatic, kinakaltasan ka kaagad ng tax. Ayan. Sa ibang bansa, may mga tax din dyan na kailangan ay honest sila kapag nagde-declare sila ng sahod, ng tax, kasi kapag hindi sila honest, pwede silang magbayad ng penalty o kaya makasuhan. Yan. So, giving out of duty, obligado ka, kailangan mong magbigay kasi nire-required ng batas at ganun din, giving out of duty, yung parang nagbibigay ka ng remittance sa mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas o kaya sa probinsya. Obligado kang maglaan ng kaunting halaga para sa kanila, para naman meron kang maibibigay. So yung obligado, kaya ka nagbibigay. So ang pangalawang uri naman is giving with string attached. Medyo masama po ito kasi kaya ka nagbibigay kasi meron kang hidden agenda. For example, kaya ka nagbibigay ng masarap na ulam sa kapitbahay mo kasi gusto mo bigyan ka rin ng masarap na ulam. Tama? At giving with string attached, kaya ka tumutulong sa kapwa mo kasi gusto mo balang araw tutulungan ka rin niya. Tama? At kapag hindi ka niya tinulungan, pwede mong gawing panumbat. So may tinatawag na leverage doon. Hindi ko alam kung tama. So yun, string with attached po yan. At ang pangatlong pagbibigay naman, ito po yung pinakamainam at pinakamagandang uri ng pagbibigay kasi giving with love. At ang example po natin dito ay ang mismo ang ating Panginoong Diyos Ama. Sabi sa John 3:16a, for God so loved the world that He gave. Ayan, yung Bible verse na yan, ito po yung kaisa-isang Bible verse na nagpapakita na related pala ang pag-ibig sa pagbibigay. Dahil ang ating Panginoong Diyos Ama sa sobrang o labis na pagmamahal niya sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. At mga kapatid, hindi lamang po isang binigay niyang the best, kundi tatlong klaseng the best ang binigay niya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, which is ang ating Panginoong Yesus. Binigay niya ang pinakamalapit sa kanyang puso. At ibinigay niya ang pinakamagandang bunga nito sa ating lahat, sa mga tao. At ang magandang bunga nito ay ang kaligtasan. Mga kapatid, sabi nga rito, you can give without loving, but you can never love without giving. Uulitin ko, pwede kang magbigay na hindi ka nagmamahal kasi obligado ka. Kailangan ako magpadala kasi kailangan, obligado. O kaya meron kang hidden agenda, may gusto kang mangyari, kaya ka nagbibigay. Pero kapag ikaw ay nagmamahal, hindi ka pwedeng hindi magbigay. Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Diyos Ama. Kaya mga kapatid, sa araw na to, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa ating buhay, financial, lalong-lalo na sa pagbibigay natin ng ikapu, ng kaloob sa ating Panginoon, binibigay ba natin ito na nagmumula sa puso natin? Na mayroong pag-ibig? O binibigay ba natin yung lukot-lukot, yung mga paper bills, o kaya mga tira-tira lang? Binibigay ba natin yung pinakamainam na ani para sa ating Panginoon? Naalala niyo yung byuda na nagbigay ng 2 centimo? Diba? Yun na lang yung meron siya. Pero binigay pa rin niya sa ating Panginoon at kinalugdan siya ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi nagbigay siya dahil mahal niya ang ating Panginoon at nagtitiwala siya sa ating Panginoon. Kaya ngayong araw na to, my brothers and my sisters, magbigay po tayo ng ikapu, ng ating kaloob, na nagmumula sa ating puso ng may kagalakan at ng hindi napipilitan lamang. Amen?